Si Kyoko ang napiling maging class president dahil kilala siya bilang mabait at popular sa kanilang klase. Habang binabati siya ng mga kaklase, biglang dumating si Soyoshi, puno ng sugat at pasa sa katawan. Agad siyang nilapitan ng guro para alamin kung ayos lang siya, bago ito nagpasabing ipakilala ang sarili niya sa klase. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Kyoko si Soyoshi habang ina-assign siya sa upuang katabi niya. Hindi maiwasan ni Kyoko mapansin kung gaano kaiba ang itsura niya kumpara sa mahinhing tunog ng pangalan niya. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Kyoko na palaging may bago na namang sugat si Soyoshi tuwing pumapasok ito. Dahil dito, nagsimulang mag-alala si Kyoko. Sa oras ng tanghalian, ibinuhos niya ang kanyang pag-aalala kay Mai, ang kaklase niyang palaging nakikinig sa kanya. Inamin ni Kyoko na sobrang curious siya sa nangyayari at tinanong kung baka biktima si Soyoshi ng bullying, o mas masahol pa, ng karahasan sa bahay. Medyo nagduda si Mai sa sobrang concern ni Kyoko, pero iminungkahi niyang sundan nila si Soyoshi pagkatapos ng klase para malaman ang totoo. Kaya't ginawa nga nila ito. Mula sa malayo, sinundan nila ang binata. Dahil normal lang itong maglakad, akala ni Mai ay wala namang kakaiba. Pero nagpumilit si Kyoko na magpatuloy, hanggang sa mapansin niyang nakalugay ang ribbon ni Mai. Habang inaayos niya ito, hindi niya namalayang nabangga na ni Soyoshi ang ulo niya sa sanga ng puno. Habang patuloy silang nagmamasid, napansin nilang madalas itong natitisod at nababangga sa mga bagay na kayang iwasan ng ibang tao. Doon nila napagtanto, hindi pala siya binubuli. Sadyang sobrang clumsy lang talaga si Soyoshi. Pero kahit ganun, hindi pa rin mapigilan ni Kyoko ang mag-alala. Pagkatapos ng klase, naghiwalay na ang dalawang magkaibigan para umuwi. Sa daan pa uwi, napansin ni Kyoko ang isang batang babae na may gasgas sa tuhod. Agad niya itong nilapitan at tinanong kung ayos lang siya. Umiiyak na ikinwento ng bata na muntik na siyang mabangga ng bisikleta at nadapa. Mabilis na kinuha ni Kyoko ang first aid kit na palagi niyang dala, dahil sanay siyang mag-alaga sa mga nakababatang kapatid, at marahan niyang nilinisan at nilagyan ng benda ang sugat ng bata. Pagkatapos masigurong maayos na ito, pinayagan niyang umalis ang bata para hanapin ang kanyang ina. Biglang may lumitaw sa likod niya, si Soyoshi. Nabigla si Kyoko at agad niyang naisip na baka alam nitong sinundan nila siya kanina. Habang pinupunasan ng dugo sa ilong, inamin ni Soyoshi na may naramdaman siyang parang may sumusunod sa kanya kaya sinubukan niyang alamin, at doon niya nadiskubring si Kyoko pala iyon. Agad namang humingi ng tawad si Kyoko, at inamin niyang ginawa niya iyon dahil sa labis na pag-aalala at kuryusidad. Sa isip niya, halos mamatay siya sa hiya. Iniisip niyang kapag kumalat ang tsismis na sinundan niya si Soyoshi, pagtatawanan siya ng buong paaralan. Pero imbes na mainis, ngumiti lang si Soyoshi. Sinabi niyang natutuwa siya sa kabaitan at malasakit ni Kyoko, at ipinaliwanag na ang mga sugat niya ay dahil lang sa pagiging sobrang clumsy niya. Pagkatapos ay nagpaalam siya at umalis. Naiwan si Kyoko na nakatulala, hindi makapaniwalang tinawag siyang mabait. Pag-uwi niya, tulala pa rin siya. Para sa kanya, normal lang naman ang ginawa niya, pero bakit parang kakaiba ang pakiramdam? Habang nag-aalaga sa mga kapatid at pinapatay ang ilaw sa kwarto nila, napansin niyang dala pa rin niya ang panyo ni Soyoshi na may bahid ng dugo. Kinabukasan, kumustahin sana ni Kyoko si Soyoshi, pero napansin niyang napalala pa nito ang sugat sa daliri. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya kung nagkakasakit ba ito minsan. Ngumiti si Soyoshi at sinabing hindi pa siya nagkakaroon ng sipon kahit kailan, pero oo, madalas siyang masugatan. Napangiti si Kyoko sa sagot pero napansin niyang may sariwang dugo sa noo nito. Agad niya itong sinabihan, at doon lang naalala ni Soyoshi na nabangga pala siya sa signboard habang papunta sa school. Nagpaalam si Soyoshi na pupunta muna sa nurse's office, at sumama naman si Kyoko dahil nag-aalala. Sa daan, hindi niya napansin ang grupo ng mga lalaking muntik nang bumangga sa kanya. Buti na lang, mabilis na hinayla siya ni Soyoshi palayo. Nang mapansin ni Soyoshi kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa, mabilis siyang umurong at nag-sorry. Habang pinupulot ang kanyang handkerchief, sabi ni Soyoshi na okay lang sa kanya ang masaktan basta ligtas ang mga tao sa paligid niya. Matibay naman daw siya at kaya niya ang kaunting sakit. Pero kahit ganun, hindi pa rin mapawi ni Kyoko ang pag-aalala. Kinuwento niya ulit ito kay Mai, pero sabi ng kaibigan niya,
Huwag na siyang mag-alala at mag-focus na lang sa nalalapit nilang exam. Pero habang pinapakinggan ni Mei kung gaano kadalas nababanggit ni Kyoko ang pangalan ni Soi Oshi, napagtanto niya ang totoo, may gusto si Kyoko kay Soi Oshi. Napatigil si Kyoko, parang doon lang niya na-realize ang sariling nararamdaman. Kinabukasan, si Soi Oshi na ang unang bumati sa kanya, at sa gulat ni Kyoko, wala siyang kahit anong sugat. Napansin niyang ang linis at ang gwapo pala ni Soi Oshi kapag walang benda sa mukha. Bigla siyang namula at, sa sobrang kaba, bigla na lang niyang nasabi na kailangan nilang pumila sa hallway dahil may assembly sa unang period. Buong araw, lutang si Kyoko. At kahit pag-uwi niya, hindi siya mapakali, hindi niya makalimutan ang ngiti ni Soi Oshi. Hanggang sa gabing yon, hindi siya makatulog kahit sandali. Nang ikwento niya ito kay Mai, nagulat ang kaibigan niya na ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya ka-in love. Agad na pinatigil ni Kyoko si Mai at sinabing huwag na huwag niyang ikukwento sa iba. Wala raw dapat makaalam. Hindi niya rin alam kung paano siya aakto kapag kasama si Soi Oshi, lalo na't lagi siyang naiilang tuwing malapit ito. Pagdating ng klase, napansin niyang wala si Soi Oshi. Naisip niya, baka sa wakas ay nagkasipon din ito. Pero nang ilang araw na itong hindi pumapasok, nagsimula na siyang kabahan. Pati si Mei napansin na kakaiba ang pagkawala ni Soi Oshi. Gusto sanang puntahan ni Kyoko ang bahay nito, pero hindi naman niya alam kung saan ito nakatira, o kahit paano makontak. Isang hapon, habang ibinabalik ni Kyoko ang mga workbook ng klase nila sa faculty room, nadatnan niyang abala sa tawag ang guro. Habang naghihintay siya, napakinggan niya ang guro na tinatanong ang tungkol kay Soi Oshi, at doon niya narinig ang mga salitang na aksidente, crack. Biglang nanlumo si Kyoko, namutla siya sa takot at halos hindi makagalaw. Nang hindi na nakatiis, agad siyang tumakbo palabas ng paaralan, diretso sa pinakamalapit na ospital. Hingal na hingal at nanginginig, lumapit siya sa reception desk para magtanong tungkol sa kwarto ni Soi Oshi. Ngunit bago pa siya masagot, may boses siyang narinig sa likod, si Soi Oshi. Nakatayo roon, mas maraming sugat kaysa dati. Magkasama silang naupo sa waiting area, at ipinaliwanag ni Soi Oshi na muntik na siyang mabangga ng truck. Nakaiwas siya dahil mabilis siyang tumakbo, pero hindi na niya nakontrol ang katawan at sumalpok siya sa pader. Sinabi niya na nasa ospital lang siya para sa huling medical check-up at makakabalik na siya sa klase bukas. Labis ang ginhawang naramdaman ni Kyoko. Sa ginhawa at kaba, napangiti siya at tinukso si Soi Oshi, nasugatan mo na naman ba yung daliri mong paborito? Nang umamin nitong oo, napatawa ng malakas si Kyoko. Ngumiti si Soi Oshi at sinabing masaya siya dahil nag-cut class si Kyoko para lang silipin siya. Biglang natahimik si Kyoko, doon niya lang na-realize kung ano ang ginawa niya. Pagkatapos, hiniling ni Soi Oshi kung pwede bang ibigay ni Kyoko ang schedule nila bukas dahil naduraj ang cellphone niya sa aksidente. Hindi na napigilan ni Kyoko ang pagtawa, habang si Soi Oshi na may napatingin lang sa kanya nang may halong gulat at tuwa. Mula noon, unti-unti silang naging mas malapit. Isang umaga, napansin ni Kyoko ang bagong benda sa batok ni Soi Oshi at nagtanong kung ano yun. Nahihiyang sinabi ni Soi Oshi na mali lang daw ang pagkakahiga niya kaya nanakit ang leeg niya at hindi niya maikat ng maayos ang ulo. Sinabi ni Soi Oshi na hindi kailangang mailang si Kyoko, pero nakukonsensya pa rin siya, pakiramdam niya kasi. Turing lang siya nitong seatmate. Sa break time, inilahad niya ang nararamdaman kay Mai. Pinayuhan siya ng kaibigan na mukhang magkaibigan naman na talaga sila ni Soi Oshi, pero may mataas na pader pa rin sa pagitan nila. Tumimo ang mga salitang yun kay Kyoko. Habang pinagmamasdan niya si Soi Oshi na naglilinis ng pisara, napansin niyang napakabait at natural nitong makisama sa iba, pero ramdam niyang may distansya pa rin sa pagitan nila. Sa buong maghapon, pinagmamasdan ni Kyoko si Soi Oshi at napansin niyang mas gusto nitong mapag-isa kaysa makihalubilo. Pagdating sa shoe lockers, nakaramdam siya ng lungkot at naisip kung kaya ba niyang sirain ang invisible wall sa pagitan nila. Habang pauwi, nakita niya si Soi Oshi na naglalakad ilang hakbang sa unahan. Naalala niya ang malungkot na ekspresyon nito nung sinabi niyang okay lang siyang mag-isa. Pagdating ng weekend, buong tapang na sinabi ni Kyoko sa mga kapatid at kay Mei na gusto niyang maging matalik na kaibigan si Soi Oshi. Napataas lang ang kilay ni Mei sa sinabi niya. Ipinaliwanag ni Kyoko na gusto niyang maging komportable si Soi Oshi sa kanya. At hindi na ito laging mag-alala na baka masaktan siya.
Habang pinag-iisipan nila kung paano yun magagawa, hinailan ng nakababatang kapatid ni Kyoko na si Suba ang supot ng chips na hawak ni Mei hanggang sa kumalat ang mga ito sa buong kwarto. Tinapak lang ni Mei ng marahan ang ulo ni Suba at sabay lingon kay Kyoko. Sinabing, kailangan mo ng plano kung gusto mong mapalapit sa kanya. Kinabukasan, sinubukan nila ang unang plano, kumain si Kyoko ng maraming homemade cookies sa harap ni Soyoshi, umaasang mapapansin siya nito at magsisimula ng usapan. Pero bago pa siya mapansin ni Soyoshi, dagsa na ang mga kaklase nilang gustong tumikim ng cookies. Habang abala ang lahat sa pagkain, inihahanda na sana ni Kyoko ang supot ng cookies para kay Soyoshi, pero agad siyang tinawag ni Mai at sinabing ubos na ang lahat. Kahit si Mai, isa lang daw ang natikman niya, habang si Haruto naman ay nagpasikat pa at sinabing nakaubos siya ng 2 supot. Tahimik lang si Kyoko, halatang frustrated, at sa isip niya ay nagpa siya, hindi ako susuko. Makakaisip ako ng paraan para mas mapalapit sa kanya. Sumunod na plano niya, magpanggap na nakalimutan niya ang textbook. Tulad ng inaasahan, agad na inalok ni Soyoshi na mag-share sila. Ngunit habang inililipat nito ang mesa, aksidente nitong naipit ang daliri at nasugatan na naman. Patuloy na sinubukan ni Kyoko ang iba't ibang paraan para mapalapit sa kanya, pero sa bawat pagtatangka, si Soyoshi lang ang lalong nasasaktan. Habang naglalakad si Kyoko, napunta siya sa isang tahimik at walang laman na hagdanan. Doon siya naupo, pakiramdam niya ay lubos na siyang nabigo. Naisip niya na baka laban talaga sa kanya ang tadhana, dahil tuwing lumalapit siya kay Soyoshi, mas lalo lang itong nasusugatan. Ilang sandali pa, napansin ni Soyoshi si Kyoko na nakaupo roon. Lumapit siya at mahina kong tinanong kung ayos lang ito. Nabigla si Kyoko at agad na sinubukang itago ang lungkot. Imbes na sagutin ang tanong, siya pa ang nagtanong kung kumusta na ang mga sugat ni Soyoshi. Ngumiti ito at sinabing ayos lang naman daw siya. Pero habang tatalikod na si Soyoshi para umalis, biglang kinabahan si Kyoko. Sa sobrang taranta, hinayla niya ang kwelyo ng uniforme nito, at dahil doon, natanggal ang 2 butones. Namula siya sa hiya at mabilis na nag-sorry. Sabay sabing kasalanan na naman niya ang lahat, pati ang nasirang uniforme. Ngunit imbes na magalit, napangiti si Soyoshi. May kakaibang init siyang naramdaman sa pagiging totoo at prangka ni Kyoko. Hanggang sa hindi na niya mapigilan, napatawa siya ng malakas. Nakakagulat man, pero ang saya ng gulat na to, sabi niya habang humahagikik. Habang pinagmamasdan siya ni Kyoko, napansin niyang medyo magulo ang pagkakabalot ng benda sa mga daliri nito, marahil dahil wala ang nurse kanina. Doon pumasok sa isip niya ang isang ideya. Inilabas niya ang maliit na first aid kit na palagi niyang dala at sabay sabi, ako na ang bahala. Magaling akong magbalot ng sugat. Nagulat si Soyoshi, pero ngumiti at iniabot ang kamay niya. Maingat na binalutan ni Kyoko ang mga daliri nito, mas maayos at mahigpit kaysa dati. Pagkatapos, tinitigan niya ito at sinabing, gusto kong maging mabuting kaibigan mo, pero ano pa ba ang magagawa ko para sa iyo bukod sa pag-aalaga sa mga sugat mo? Napatigil si Soyoshi, halatang nagulat sa sinabi niya. Noon lang napagtanto ni Kyoko na parang confession na ang dating ng mga salita niya. Pero ngumiti lang si Soyoshi, malumanay at taos puso. Masarap sa pakiramdam, na may nagmamalasakit sa akin ng ganito, sabi niya. Inamin niyang ang tanging gusto niya lang talaga ay magkaroon ng normal na high school life, yung makihalubilo sa mga kaibigan, tumawa, at sumaya pagkatapos ng klase, gaya ng iba. Naantig si Kyoko, napuno ng luha ang kanyang mga mata at buong tapang niyang sinabi. Kung ganun, sabay nating gagawin yun. Pupunuin natin ang high school life natin ng masasayang alaala. Ngumiti si Soyoshi, at bago siya tuluyang umalis, pabirong sabi, oo nga pala, ang sarap ng cookies mo. Napatulala si Kyoko, hindi makapaniwala. Akala ko, hindi siya nakatikim kahit isa. At doon nagtatapos ang kanilang kwento, isang simula ng mas malalim na pagkakaibigan, o baka, isang pag-ibig na unti-unti pa lang nabubuo. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para di nyo ma-miss ang mga bagong episode bawat linggo.